Habang patuloy na pinapalakas ng Pilipinas ang kakayahan nito sa himpapawid at karagatan, dalawang mahalagang development ang muling nagbigay ng pag-asa para sa hinaharap ng AFP. Una, isang mensahe mula sa Swedish company na Saab ang muling nagpasiklab ng usapin patungkol sa Multi-Role Fighter o MRF project ng Philippine Air Force. At pangalawa, kinumpirma ng Philippine Navy na magpapadala ang Pilipinas ng dalawa sa pinakamodernong maritime assets nito sa pinakamalaking naval exercise sa mundo, ang REMPAC 2026. Ano ang kahalagahan ng mga development na ito at paano nito may papakita ang direksyong tinatahak ng AFP Modernization Program? Ngunit bago ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Unahin natin ang balitang may kaugnayan sa Philippine Air Force. Kamakailan ay nagbahagi ang Swedish Defense Company na Saab ng isang mensahe kasabay ng rollout ng Gripen F fighter aircraft ng Brazil. Ngunit, higit pa sa simpleng pagpapakilala ng bagong eroplano ang naisiparating ng kumpanya. Ayon sa Saab, ang tunay na pakikipagtulungan ay hindi lamang tungkol sa pagbebenta ng kagamitan. Ito ay tungkol sa pagtitiwala, pagbabahagi ng kaalaman, at pagbuo ng kakayahan na magbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa isang bansa. Binigyan diin ng Saab ang naging karanasan ng Brazil bilang launch customer ng Gripen program. Hindi lamang bumili ng mga fighter aircraft ang Brazil, aktibo rin itong nakibahagi sa pagbuo at pagdevelop ng platform sa pamamagitan ng malawak na technology transfer program. Daan-daang Brazilian engineers at technicians ang nabigyan ng pagsasanay sa larangan ng aerospace engineering, aircraft development, at advanced manufacturing. Sa madaling salita, hindi lamang eroplano ang nakuha ng Brazil. Nakatanggap din ito ng kaalaman at kakayahang magagamit ng kanilang industriya sa mga susunod na dekada. At dito naging mas kapansin-pansin ang mensahe ng Saab. Matapos talakayin ang matagumpay na pakikipagtulungan nito sa Brazil, direkta nitong binanggit ang Pilipinas sa kanilang pahayag. Ayon sa Saab, ipinapakita umano ng karanasan ng Brazil kung ano ang maaaring makamit ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang tunay na strategic partnership, isang relasyon na hindi lamang nakatuon sa pagbili ng fighter aircraft, kundi pati na rin sa pagbabahagi ng kaalaman, pakikilahok ng lokal na industriya, at pagpapaunlad ng kakayahan ng bansa para sa hinaharap. Para sa maraming defense observers, hindi ito ordinaryong pahayag lamang dahil malinaw na ginamit ng Saab ang karanasan ng Brazil bilang halimbawa at direktang iniugnay ito sa ating bansa. Sa gitna ng patuloy na paghihintay sa desisyon tungkol sa MRF project, marami ang nakakita rito bilang isang mahalagang mensahe ng Saab sa gobyerno ng Pilipinas tungkol sa mga benepisyong maaari nitong makuha sakaling piliin ang Gripen. Mahalaga ang mensaheng ito para sa Pilipinas dahil matagal nang hinihintay ang pagpapatuloy ng multi-role fighter project ng Philippine Air Force. Ang MRF project ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng modernization program ng AFP. Layunin nitong makakuha ng modernong fighter aircraft na may kakayahang magsagawa ng air defense, air superiority, maritime strike, at multi-role combat mission. Matatandaan na noong 2014 ay pinirmahan ng Pilipinas ang kontrata para sa 12 FA-50 light combat aircraft mula South Korea na nagsimulang dumating noong 2015 at 2016. Bagamat malaking hakbang ito sa pagbabalik ng fighter capability ng bansa, matapos may retiro ang mga F-5 fighter jets, itinuturing pa rin ang FA-50 bilang isa lamang light combat aircraft at hindi bilang full-fledged multi-role fighter. Dahil dito, inilunsad ang MRF project upang mabigyan ang Philippine Air Force ng mas advanced na fighter aircraft na kayang magsagawa ng mas malawak at mas komplikadong misyon. Sa mga nakaraang taon, dalawang pangunahing contenders ang madalas na nababanggit para sa proyekto: ang F-16 Fighting Falcons ng Estados Unidos at Just 39 Gripen ng Sweden. Noong 2021, inaprubahan ng Estados Unidos ang posibleng pagbebenta ng F-16 Block 70-72 fighters sa Pilipinas, habang patuloy namang nagsusulong ang Saab ng kanilang Gripen
kasama ang iba't ibang industrial cooperation at technology transfer proposal. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang pinal na desisyon ang gobyerno kung alin ang pipiliin. Gayunpaman, patuloy na itinutulak ng Saab ang isa sa pinakamalaking selling point ng RIPEN, ang technology transfer, industrial cooperation at long-term partnership. Para sa ilan, hindi lamang presyo at performance ang mahalaga sa pagpili ng fighter aircraft. Kasama rin dito ang benepisyong maibibigay sa lokal na industriya at sa kakayahan ng bansa na mapanatili at mapaunlad ang sariling aerospace sector. Samantala, lumipat naman tayo sa karagatan. Kinumpirma ng Philippine Navy na 2 maritime assets ang kakatawan sa Pilipinas sa Rim of the Pacific o REMPAC 2026. Ang mga ito ay ang bagong guided missile frigate na BRP Miguel Malvar at ang offshore patrol vessel ng Philippine Coast Guard na BRP Gabriela Silang. Ang kanilang paglahok ay nagpapakita ng patuloy na pakikibahagi ng Pilipinas sa mga multinational exercises kasama ang mga kaalyado at partner countries sa Indo-Pacific region. Partikular na kapansin-pansin ang pagpili sa BRP Miguel Malvar. Ito ang una sa mga bagong Miguel Malvar class frigate ng Philippine Navy. Ang barkong ito ay kabilang sa mga pinakamodernong surface combatants na kasalukuyang nasa serbisyo ng bansa. May kakayahan itong magsagawa ng anti-surface warfare, anti-air warfare, at anti-submarine warfare operations. Ito rin ang simbolo ng bagong yugto ng modernisasyon ng Philippine Navy. Sa unang pagkakataon, magpapadala ang Pilipinas sa REMPAC ng isang barkong kumakatawan sa pinakabagong henerasyon ng naval combat capability ng bansa. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng pakikilahok ng Pilipinas sa REMPAC, ay malaki na ang naging pagbabago. Noong mga nakaraang dekada, ang mga barkong ipinapadala ng Philippine Navy ay kadalasang mga lumang barkong nakukuha lamang natin mula sa ibang bansa. Kabilang dito ang mga dating World War II era at Cold War era vessels na nagsilbi sa bansa sa loob ng maraming taon. Habang nagpapatuloy ang AFP Modernization Program, unti-unti ring nagbago ang kalidad ng mga barkong kumakatawan sa Pilipinas sa mga international exercises. Mula sa mga lumang patrol ships at frigates, nakarating ang bansa sa puntong kaya na nitong magpadala ng mga modernong missile-capable frigates sa mga pinakamalalaking naval exercises sa mundo. Ito ay isang malinaw na indikasyon kung gaano kalayo ang narating ng Philippine Navy. Kasama rin sa REMPAC ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Bagamat hindi ito isang warship, isa ito sa pinakamalaki at pinakamodernong offshore patrol vessel ng bansa. May mahalagang papel ito sa maritime law enforcement, humanitarian missions, search and rescue operations, at maritime security. Ang pagsama ng Philippine Coast Guard sa REMPAC ay nagpapakita rin ng lumalawak na papel ng Pilipinas sa iba't ibang aspeto ng maritime cooperation. Sa kabuuan, ang dalawang development na ito ay nagpapakita ng iisang mensahe. Patuloy ang pag-unlad ng kakayahan ng Pilipinas, maging sa himpapawid o sa karagatan man. Sa isang banda, nagpatuloy ang usapin tungkol sa susunod na fighter aircraft na magpoprotekta sa himpapawid ng bansa. At sa kabilang banda, ipinapakita naman ang paglahok ng BRP Miguel Malvar at BRP Gabriela Silang sa REMPAC 2026 na unti-unti nang nakikita ang bunga ng modernisasyon ng maritime forces ng Pilipinas. Mula sa mga lumang barko at limitadong kakayahan noong mga nakaraang dekada, unti-unti nang nagkakaroon ng bansa ng mas modernong kagamitan at mas malawak na papel sa rehiyon. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.